Department of Health pinawi ang pangambang hindi sa posibleng epekto sa bansa ng panibagong variant ng COVID-19 na unang na-detect sa Singapore. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Nilinaw ng Department of Health na walang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay sa gitna ng bagong variant ng Omicron sa Singapore na nagutulak pataas ng kaso ng coronavirus. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, patuloy na nakaalerto ang pamahalaan hinggil dito. No, we don't have an increase in COVID cases. Singapore reported another variety of Omicron, but it's still mild and there are no deaths reported. We're just hoping that the fact that most Filipinos are completely vaccinated for COVID, the symptoms will be mild. And this new variety is also like upper respiratory mild infection. So, Sir, what we will happened? watch it. Sa ngayon, tapos nang iturok ang lahat ng 390,000 doses ng bivalent vaccines na donasyon ng Lithuania sa Pilipinas. Kasabay naman ito, inilabas sa Estados Unidos ang monovalent XBB, isang bagong bakuna na sinasabing mas epektibo laban sa COVID-19 variants kumpara sa bivalent vaccines. Paliwanag ni Herbosa, lumabas sa pag-aaral na pinatataas lamang ng bivalent vaccines ang original strain kumpara sa mga bagong variant na kumakalat ngayon. So parang 70% of the antibodies triggered are still the older ones. So in that case, it doesn't really protect you from the newer variants. So they changed again their formula and created the monovalent XBB. Dagdag ng kalihim, tanging mga elderly at immunocompromised o mga individual na may comorbidity ang mga ngailangan ng monovalent XBB. Pero nakadepende pa rin aniya ang pagbili ng bansa ng mga bagong bakuna sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 at sa magiging rekomendasyon ng World Health Organization. Mark Fetalco para sa Bayan.